أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa nag-iisang pinagkakapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin sa kanyang mga ibiyaya ipinagkaloob niya sa atin. Purihin natin siya na kung saan nagdalang sa atin dito sa sandaigdigan upang masilayan natin ang mundo na ito, ang kagandahan ng mga nilikha ng dakilang tagapaglikha, upang masilayan natin ang anumang meron tayo ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha, at upang sa ganun ay makamtan natin bilang isang mananampalataya insyaAllah ang tamis ng gantimpala sa kabilang buhay. Walang iba kundi ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na inilaan para sa mga mananampalataya lamang. Purihin din natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay sa atin at nagkumuha at kukuha sa atin ng buhay. Siya lamang ang may karapatan at siya lamang ay may kakayahan na magbigay sa atin ng buhay at magkumuha ng ating buhay. At tayo ay babalik niya mula sa sinuman, mula sa kung saan tayo ay nanggaling, kung saan tayo nanggaling, mula sa isang dust, ika nga. Tayo ay ang tao mula sa alabok, at katotohanan magbabalik ang tao sa pagiging alabok. At pagkatapos ay babangunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa pagsusulit sa kabilang buhay. At ako ay magbigay ng pugay at salam sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, sumakay ng mga kapayapaan, na nagturo sa atin, inadala niya para sa atin, para ituro ang mga bagay mapatungkol sa kabilang buhay, para ituro sa atin ang tamang pagkilala sa nag-isang dakilang tagapaglikha, ang mga bagay na inilalaan niya sa mga mananampalataya, walang iba kundi ang paraiso. At inuturo sa atin sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sa makaya ng mga kapayapaan ang magiging kahinatnan ng isang tao sa kabilang buhay, na kapag siya ay sumuway sa kanyang Panginoon, walang iba kundi ang impyerno ako. Katotohanan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbigay ng napakalinaw na mga salita mula sa dakilang tagapaglikha. Sa kadahilanan, siya ay nagsabi na hindi na ayon sa ano lamang sa kanyang kagustuhan. Bagos siya lahat ng kanyang mga sinasabi, lahat ng kanyang mga sinasabi, ito ay nagmumula sa kanyang Panginoon. Kahit sinabi niya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Katotohanan, si Muhammad, sa kanyang mga kapayapaan, ay hindi nagsasalita at nagsasabi ng sarili ng kagustuhan. Bagkus lahat ng kanyang mga sinasabi ay nagmumula sa nagpadala sa kanya, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, tandaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya lang ang may karapatan at makapangyarihan na kayang magkawad dito sa kanyang nilikha, ang pagkakaroon ng buhay, ang pagkakaroon ng hininga, upang sa ganon ay maipatuloy niya ang kanyang pamumuhay dito sa napakaganda at napakakinang daigdig. At siya rin ang may karapatan at may kakayahan na kumuha nito at ibalik sa pagiging alabok ang sinuman na kanyang nilikha, katulad natin mga tao. At siya rin ang may kakayahan na bangunin ulit mula sa pagiging alabok, bibigyan ulit ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilikha, lalong-lalo na tayong mga sangkatauhan, upang litisin ang ating mga gawa pagdating ng araw ng paghukom. Pagdating ng araw ng paghukom, Day of Judgment, haharap tayo sa Kanya
ng pare-parehas. Harap tayo sa Kanya sa araw ng paghukom na ayon sa pagbalik sa atin ng ating kaluluwa sa araw na iyon. Kaya nga, pag-isipan natin at paggandaan ang araw na iyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At siya rin ang may kakayahan at may karapatan kung kailan niya tayo bawian ng buhay. Walang sino man makapagsasabi, kahit sino man, kahit mga propeta, kahit sino mang nilikha, kahit ang pinakamatalinong tao dito sa sandaigdigan, maging ang mga propeta at mga mensahero na nakilang takapaglikha, ay hindi nila alam kung kailan babawian ng buhay ang buhay ng isang tao. Maging sila ay hindi nila alam kung kailan sila binawian ng Allah ng buhay. Maging sa sino mang pinakamalapit sa Kanya sa dakilang takapaglikha, maging ang mga malaika, ang mga anghel, ay wala silang alam kung kailan babawihan ang buhay ang isang tao. Kaya't naman, ang mga bagay na ito ay dapat malaman ng isang tao. Huwag siyang magmayabang sa kadahilanan sa kanyang pagmamayabang ay katotohanan sa araw ng paghukom siya ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nagdalagalog na apoy ng impyerno. Alam natin na ang buhay ay sadyang ang buhay dito sa daigdigan ay may pumapanaw at may dumarating. Umaalis ika nga at dumarating. Makikita mo na lamang ang kapitbahay natin, ang kakilala natin, sila ay nangawala. Ngunit pagkatapos na yun ay mayroong bagong isisilang, mayroong bagong susupot, mayroong bagong lalabas mula sa sinapupunan ng kanyang mga magulang. Ganito ang buhay ng isang tao, may mawawala, may darating. Kaya nga't naman, inahalin tulad ito sa isang alon sa asang karagatan. Pag nakikita natin at pagmamasdan natin ang mga alon, bawat dating niya sa kanyang dalampasigan, hinahampas ito ang alon at merong susunod dito sa likod para humampas ulit. Okay? So, ganun ang buhay ng isang tao. Katulad ng alon, isang sa karagatan, dalampasigan. Okay? May dumadating o may nawawala at may darating. At gayon din ang buhay ng tao sa sandaigdigan. Inahalin tulad din ito sa isang batis o isang ilog na patuloy na dumadaloy. Yung nakikita natin na kamakailan lamang, halimbawa pinagmasdan natin ang mga batis at ang ilog na patuloy na dumadaloy, yung unang nakita mo ay hindi katulad nung dati mong nakita. Yung nakita mo kanina ay hindi katulad nung nakita mo ngayon kapag ito ay pinagmasdan. May darating, may aalis, may darating. So, ganun ang buhay din dito sa ibabaw ng sandaigdigan. Ganun ang buhay ng tao sa sandaigdigan. At gayon din hinahalin tulad ang buhay natin, ang buhay ng mga tao dito sa sandaigdigan, na katulad ng isang halamanan, mga halaman, na puro ito ay luntian ng mga halaman. Luntian ng mga halaman, at bawat halaman o bawa mula sa mga halaman doon ay may nilalanta, may natutuyo, at pagkatapos matuyo at malanta, merong susupot at merong mabubuhay naman na papalit at hahalili sa kanya. So, ganun din ang buhay ng tao dito sa sandaigdigan. Katotohanan, ang ating buhay sa ibabaw ng ito ay panandalian lamang. Hindi ka bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong buhay kapag ikaw ay binawian ng buhay. Dito sa sandaigdigan, hindi kanya papahintulutan at hindi kanya ipagagawad sa iyo ang pangalawang buhay dito sa sandaigdigan upang ikaw ay magbalik loob sa kanya pagkatapos na ipakita sa iyo ang parusa para sa na maaangkin mo sa naglalagabla apoy ng impyerno kapag ikaw ay sumuway pagdating sa kabilang buhay. Wala nang buhay panibago pa pagkatapos ng isang buhay. Tandaan natin yan. Kaya nga't pangangalagaan ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng iyong Panginoon dahil ito ay minsan lamang na darating sa iyo. Pangalagaan sa papaanong pagpapangalaga, mga kapatid. Alagaan mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagkain. Papakainin mo ito. Papabusugin mo ito. Ang buhay mo.
na iyong ginagamit sa kasalukuyan. Pabusugin mo ito sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pag-alaala sa Kanya. Pagsamba na Kanyang nagustuhan. Pagsamba na pamamaraan na itinuturo sa pamamagitan ng Kanyang sugo na walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin, ang buhay ng sandaigdigan, okay, maging ang tao, maging ang mundo na ito ay merong hangganan. Darating ang araw na ito ay matatapos. Darating ang araw na ito ay mawawasak. Ang ating kinatatayuan ngayon, ang lupa, at ang nasa itaas natin, ang kalangitan, ang mga kahoy na napakaganda sa ating kapaligiran, ang mga bituin, ang mga halaman, ang mga hayop, ang dagat, karagatan, tubig at iba pa, ito ay mawawasak. Darating ang araw na ito ay mawawasak. Darating ang araw na ang mga bituin ay mga laglag. Darating ang kabundukan na ang kabundukan ay mawawasak na parang alabok. At darating ang karagatan ay hihinto sa kanyang pagkaroon ng wave. Darating ang araw na kung saan ang kinatatayo ng ating lupa, ito ay mabibiyak sa kadahilanan. Ito na ang araw na kung saan araw ng paggunaw ng mundo, araw na darating na ang araw ng paghukom. Kaya't naman, paghandaan ng isang Muslim ang kanyang kahihinatnan pagdating sa kabilang buhay. Tandaan natin, yung mga bagay na ito na ating natatamasa ngayon, ito ay pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano tayo gagalaw dito sa sandaigdigan bilang sumasamba sa Kanya. Gamitin natin ang ating anumang biyaya na pinagkaloob niya sa atin sa lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kadahilanan ito, ang buhay na ito ay stepping stone ng isang mananampalataya pagdating ng kabilang buhay. Kaya't naman, pinapaalalahanin ko ang aking sarili, gayon din sa atin lahat, na tayo ay katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon, sa pamamagitan ng pagsunod at sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ang paniwala sa kabilang buhay, ito ay napakalaking turo sa atin ng Islam. Napakalaking bagay na dapat alaman ng pagkakaroon o ang paniniwala na tayo, mga tao, sino mang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay bubuhayin niya ulit para sa paglilitis. Bubuhayin niya ulit para sa paglilitis. At pagdating ng kabilang buhay, tandaan natin, dalawang buhay lamang ang mahinat na ng isang tao. Either ito ay paraiso o either ito ay impyernong apoy. Mamili lamang ang isang tao kung gusto niya ng paraiso, ay katotohanan, andyan yung gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumplitong gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan upang sa ganun, mamuhay siya dito sa sandaigdigan ng ayon sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, at mamuhay siya sa kabilang buhay, magtatamasa siya sa gantimpala sa kabilang buhay, walang iba kundi ang paraiso. Ngunit kapag pinili niya naman ang kabilang dako, walang iba kundi ang impyernong apoy, katotohanan, tandaan natin, ang pagpasok sa impyernong apoy ay napakadali lamang gawin para sa isang tao. Gawin mo lamang ang pagsuway sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaangkin mo na ang paraiso o ang impyerno, na'udhu billahi min dhalik. Kaya't naman, mayroong napakalaking koneksyon dito. Ang buhay natin dito sa sandaigdigan at mapatungkol sa kabilang buhay. Mapatungkol sa kabilang buhay. Bakit? Dahil, tandaan natin, ang tao, kahit hindi mananampalataya, kahit hindi siya mananampalataya, tumatanim sa kanyang puso ang eternal life, ang walang hanggan na buhay. Kahit yung mga sumasamba sa araw, mga Hinduismo, mga Budhismo, at iba pang uri ng relihiyon dito sa sandaigdigan, sila ay naniniwala sa tinatawag na eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya nga't naman, iba't ibang konsepto, iba't ibang paniniwala, at iba't ibang palaisipan, iba't ibang turo ang lumilitaw at lumalaganap ngayon. Maling turo at
maling katuruan ang lumilitaw at lumalagaw ngayon sa sangkatauhan dahil sa mga bagay na eternal life. Kahit gumagawa sila ng mga movie, gumagawa sila ng mga telenovela, gumagawa sila ng mga babasahin o mga iniaambag nila sa mga aklat, ang bagay na ito, eternal life, ayon lamang sa kanilang puro-puro. Kaya nga naman, tumatanim sa puso ng isang tao kung gaano kaganda ang eternal life. Okay? Higit lalo ang eternal life na pinagkaloob sa kanya kapag yung eternal na kaginhawaan. Okay? Kaya nga't malaking bagay sa isang malaking koneksyon ang paniniwala sa kabilang buhay. Dahil ang kabilang buhay, angkin lamang niya ang doon ang eternal life. Dalawang lamang, eternal life doon sa paraiso at eternal life doon sa impyernong apoy. Okay, naudhu billahi min dhalik. Kaya nga't naman, dahil sa importansyahan nito, maging si Shaitan, alam natin si Satanas, ay tinutukso nung nilikha, nung binaba, okay? Nung nilikha si Adam at saka ang kanyang asawa na si Hawa, si Eva, ay ang ginawa ni Shaitan, tinukso ngayon ni Shaitan, okay? Ang dalawa, si Adam o si Adan o kaya si Eva. Okay? Itinukso na ngayon at itinuturo siya nga sa kanyang puno na yung puno na yun ay pinagbawal sa kanyang kainin ng kanilang Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbawal na kainin. Ngunit dahil sa tuso ni Shaitan para tuksuin ang yung dalawang na ito, yung ating magulang, si Adan at saka si Eva, ay nagawa niyang tuksuin. Tinuro niya yaong kahoy para kainin, okay, ni Adan at saka ni Eva. Kaya nga ito ay matatagpuan sa sa chapter 20 ng banal na Quran, 120 verse. Okay? Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَالْمُلْكِ لَا يَبْلَى. Biro mo, napakaganda ng words na ginamit ng Shaitan. Ito yung mga strategy ni Shaitan. Gumagamit siya ng napakagarang mga sa pananalita para tuksoin ang tao, para bulagin ang tao sa katotohanan at pagsunod sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo ang ginawa ni Shaitan. Sabi niya, kaya't ang Shaitan, ayon doon sa verse na ating binasa, ang Shaitan ay binulungan ni Shaitan, okay, si Adam. At ang sabi niya, wika niya, O Adan, okay, gusto mo ba na ituro ko sa iyo ang isang puno, tree of eternity, okay, Shajaratul Khuldi, tree of eternity. Sabihin, yung kahoy na ito ay walang hanggan, na kapag kinain mo ang bungang kahoy na ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay? At gusto mo bang ituro ko din sa iyo yung kaharian, kingdom, yung kaharian na hindi mapupuksa at hindi pumapanaw. Okay? Sabihin, hindi nawawala. Okay? So, of course, bilang isang tao, kapag narinig natin yan, abay, talaga namang tayo, gusto talaga natin ang walang buhay na walang hanggan at yung yung kingdom na sinasabi, kaharian. Okay? So ngayon, nakalimutan ni Adam ang ipinag-utos sa kanya, ipinagbawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na bawal na lumapit, okay, dito sa punong kahoy na ito. Kaya sabi niya, fala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. O Adam, o Eve, o Hawa, huwag kayong lumapit sa punong kahoy na ito. Okay, huwag kayong lumapit sa punong kahoy na ito, at kapag ginawa nyo yaon, ay kabilang kayo sa mga wrongdoer, mga talipandas, mga sumusuway sa mga ipinag-uutos. Okay, at ang ginawa ay nakalimutan niyang utos na yaon dahil sa nabulag sila sa patibong ni Shaitan. Okay. At ang hindi paniniwala sa araw ng paghukom sa kabilang buhay ay katotohanan nagdadala sa isang tao sa kapighatian. Nagdadala sa isang tao sa hindi pagkakaroon ng katahimikan, hindi pagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa, kapayapaan sa kanyang sarili, kapayapaan sa kanyang puso. Bagkus, ito ay magkakaroon ng pagkalikaw sa isang tao, ang hindi pagkakaroon ng paniniwala sa araw ng paghuhukom. Kaya makikita natin yung mga nag-reject, yung mga nag-deny, okay,
sa araw ng paghukom o mapatungkol sa araw ng paghukom at mapag-deny sa na tayo ay babangunin uli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para bawian o para sabihin natin para litisin ang ating mga gawain ay katotohanan ay unti-unti ang kanilang buhay ay napupuksa, unti-unti ang kanilang buhay na nawawala mula at sa pamagitan ng kapighatian, sa pamagitan ng pasakit na hindi na nararamdaman. Kaya nga makikita natin ang isang mga taong hindi naniniwala sa araw ng paghukom o kaya pagkabuhay muli, nababangunin tayo sa araw ng paghukom para litisin ay kung sila ay mga poet, sila ay mga manunulat o kaya ng mga tula ay isusulat nila ang kanilang mga nararamdaman, kanilang mga kapighatian sa kanilang mga puso. Dinadaan nila sa pamagitan ng tula, dinadaan sa pamagitan ng nobela, dinadaan sa pamagitan ng pagsulat at pag-ambag ng aklat mula sa kanilang nararamdaman na kapighatian, mula sa kanilang nararamdaman na kaguluhan sa kanilang mga sarili. Wala silang kapayapaan, wala silang katahimikan sa kanilang mga sarili. Sila ay sinasabi nila yaon ay matahimik sila, sinasabi na may kapayapaan sila, katotohanan ngunit sila ay nagsisinungaling, wala silang nakukuhang kapayapaan. Okay? At ang napakaikling period, napakaikling buhay dito sa daigdigan ay napaka-importante para sa kabilang buhay. Kaya nga't huwag natin aksayahin bawat oras at bawat pagkakataon. Huwag nating aksayahin ang buhay natin dito sa daigdigan. Sa kadahilanan, kung ang ginagawa ng isang tao dito sa ibabaw ng mundo ay puro kapalaluan, puro pagsuway sa kanya mga ipinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, puro ang kanyang mga ginagawa ay kasalanan, lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanyang ginagawa, ay katotohanan makakamtan niya ng walang pag-aalinlangan ang kanyang ginagawa doon sa kabilang buhay. Kung siya ay bagsak, wasak na wasak dito sa ibabaw ng mundo, higit lalo ang kabilang buhay, higit lalo pagdating sa kabilang buhay. Kaya nga't ang napakaikling panahon na napanatili natin sa ibabaw ng mundo ay narapat lamang natin bigyan natin ng pagpapahalaga. Bigyan ng pagpapahalaga dahil nakasalalay ang pagtira natin sa ibabaw ng mundo, nakasalalay kung ano yung mahihitnat-nat mo sa kabilang buhay. Kapag ikaw ay naniniwala dito sa sandaigdigan, naniniwala ka, pagkatapos mong maniwala sa nag-isang dakilang takapaglikha o sa araw ng paghukom at sa kanyang mga katutusan na dapat nating paniwalaan at dapat nating sundin, at yan ay ginawa mo kay katotohanan, ang iyong kahinatnan, tulad sinasabi natin, ay walang ibang walang hanggan na paraiso na ipagkakalob sa iyo ng lumikha nito, walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gayon din naman, kapag ang isang tao ay gumawa ng pagsuway, ay ang kanyang magiging kahinatnan ay ang pagdurusa at puro at walang humpay na pasakit pagdating sa kabilang buhay. Okay? Kaya nga't nan, in-explain sa atin ng Quran, in-explain sa atin ng sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay kung ano ang dapat nating gawin upang makamtan natin yung eternal life. Ano ang dapat nating gawin dito sa sandaigdigan. Okay? Paano natin makamtan ang kabilang buhay? Ang kaginhawaan na iniaalay niya Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga tagasunod, sa mga tao na nananampalataya sa kanya. Kaya nga't napakalinaw ng banal na Quran, napakalinaw ng mga sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na ito. Kaya nga ayon sa kanyang hadith, kanyang sinasabi, ad-dunya manzara lil akhirah. Ang mundo na ito ay sadyang, okay? Sadyang taniman para sa kabilang buhay. Ang mundo na ito ay parang, alam natin yung nag-aararo, okay? Mag-aararo tayo dito. Nagbubungkal ng lupa para itatanim. Dahil ang ating gusto ay meron tayong aanihin, okay? Kinabukasan pagdating ng panahon. So, ang mundo na ito ay gawin natin itong araro, gawin natin itong plantation, mag-aararo tayo sa pamamagitan ng pagpapakabuti, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos niya, pagpapakahirap sa pagsunod na ipinag-uutos niya, dahil tandaan natin, ang daan papuntang paraiso ay nasadyang makipot at hindi basta-basta. Hindi madali. Hindi lang isang imagination lamang ng isang tao makakapunta siya ng paraiso. Hindi ganun, kapatid. Okay?
ang pagpunta sa paraiso, ang pagpasok sa paraiso ay nangangailangan ng napakatinding pagsusumikap. Para bagang, halimbawa ngayon gusto mong pumunta sa isang napakagandang lugar, napakagandang palasyo ng isang king, okay? At dahil ang pinakamagandang lugar sa balat ng lupa ay walang iba kundi ang tinitirahan ng mga, o kayang kaharian at tinitirahan ng mga matataas na mga tao, yung king, andun na lahat eh. Okay? So ngayon, kapag gusto mong pumunta doon, anong gagawin mo? Alam nga naman, mag-imagination ka lamang para makapunta doon. Makukuha ba sa pamamagitan ng imahinasyon ang pagpunta at pagpasok doon sa isang palasyo? Hindi. Kailangan mo ng napakaraming requirements. Kailangan mo magsumikap. Okay? Maaring ikaw pa ay dadaan sa pagsusulit, dadaan ka pa sa iba't ibang uri ng mga obstacles para ka lang makapasok doon. How much more ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi mga katulad ng ibang tao at paniniwala na sasabihin nila, maniwala ka lamang na ito, na pinako si Pulano, si panako si Jesus, ay ikaw ay maliligtas na at makakamtan mo na ang kabilang buhay. Hindi nagagawa ng kabutihan at iba pa. Okay, dahil yun ang paniniwala. So katotohanan ito ay napakalino na huwad na paniniwala sa atin sa Islam. Hindi sapat ang basta maniwala ka lamang ng isang dakilang tagapaglikha, bagkus ito ay sabayan mo ng magawain o pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos para makamtan mo naman ang paraiso na ipinagkaloob sa sinumang tinatawag na naghihirap at nagsusumikap dito sa daigdigan. Okay? Alam mo, kung ikaw ay may itinanim, meron kang aanihin. Ngayon din, kaya nga ang mundo na ito, gawin nating instrumento ang mundo na ito para sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah, sa pamamagitan ng mga pagsunod sa kanyang mga turo, sa proturo ng kanyang mga propeta, at pag-iwas sa mga kanyang mga ipinagbabawal. Okay? At hindi natin makakamtan, o para magkaroon tayo ng tinatawag na eagerness, okay? Eagerness, ibig sabihin, ng pag-aasam-asam, higit lalo yung pagkaroon natin ng ijtihad, pagkakaroon natin ng pagsusumikap lalo, pagpapakahirap lalo, okay? Ay di bagat kapag halimbawa ikaw ay bakit ka nagsusumikap ng tatrabaho ngayon sa Saudi Arabia? Nagpapakahirap ka sa Saudi Arabia dahil meron kang punterya, meron kang objective, okay? Meron kang inaasam-asam. Ano 'yun? Magkaroon ng magandang buhay. Pagdating mo, pag-uwi mo ng Pilipinas, meron kang inaasam-asam mabigyan ng buhay ng iyong pamilya. Kaya nga't nagpapakahirap ka dito sa Saudi Arabia. Ikaw ay nagtitiis kahit malayo sa pamilya mo, kahit namimiss mo ng pamilya mo, nagtitiis ka sa pakikihalubilo sa mga iba't ibang lahi dito sa Saudi Arabia o sa ibang dako ng sandaigdigan ng sanlibutan, at gayon din, ikaw ay halos walang tulog dahil gusto mong kumita, gusto mo na may maipadala sa iyong pamilya, gusto mo na mag-ipon para pag-uwi mo ay meron kang maipunda at pag-uwi mo, meron kang madala sa iyong pamilya o mahal sa buhay. Gayon din, dahil mayroong ang objective, gayon din. So, paano magkaroon tayo ng para madagdagan yung ating tinatawag na pagsusumika para sa kabilang buhay? Ipinarating sa atin ng banal na Quran. Ipinarating sa atin ng hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga katangian patungkol sa paraiso. Para magkaroon ka ng karagdagang pag-asam-asam. Diba? Na ganito ang paraiso, napakaganda sa paraiso, na walang sinumang matang nakakakita, walang sinumang tayo na nakakarinig, walang sinumang isip na kayang arukin ang napakagandang laman ng paraiso. Paano pag binigyan ka lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahagi lamang, kunting porsyon lamang, okay, kung ano yung meron sa paraiso, napakaganda. Katulad na lamang ng nakalagay sa banal ng Quran, napakaganda, okay, na inihahanda sa mga mananampalataya, yung mga anhar, yaong mga batis, yaong mga ilog na ito ay umaagos, na yung batis na ito ay yari sa honey, okay, sa pulok-pukyutan, yari sa tinatawag na milk, okay, sa tinatawag milk, doon sa gatas, yari sa tinatawag na sabihin natin na napakatamis, at ang tamis na ito ay hindi mapapanaw, ang tamis na ito ay hindi mawawala, hindi na i-expired, hindi katulad ng tamis sa ibabaw ng sandaigdigan. Nilalaan para sa iyo na isang mananampalataya. Nandoon ako sa may mga huris, nandoon ay makakamtan mo, hindi ka maghihirap doon, hindi ka magsasalitang anumang hindi ka nais-nais, puro kabutihan ang lumalabas, puro kapayapaan ang lumalabas sa ating bukang bibig ng mga tao na nirahan sa paraiso. Subhanallah. Tapos meron ka pang kaharian na hinihalaan para sa iyo sa tinatawag na paraiso. So dito, kapag nalaman mo ito, ay magkakaroon ka ng panilang karagdagang pagsusumikap, lalong pagsusumikap dito sa sandaigdigan, dito sa ibabaw ng mundo, para sa ganun, para sa paghahanda mo sa kapil, para gusto mong maani yun. Okay. Kaya nga't naman, ipinarating sa atin ng Quran
pinarasan sa atin mga bagay sa pamamagitan ng halid at propeta at gayon din sa impyerno upang sa ganun maiwasan natin yung paggawa ng kasamaan, masiwasan natin yung parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagdating ng araw ng paghukom, ipinamulat at ipinahayag. Okay? Sinasabi sa Quran, sinasabi sa hadith na ito yung katangian ng impyernong apoy na kapag ginawa mo ang bagay na ito, ay ganito ang iyong kahinatnan. Okay? So, kaya't naman, ang buhay natin sa daigdigan, yung temporary buhay natin na panahon na tinitira dito, ngunit sa ibang tao, ay sadyang mahalaga pa sa kanila ang buhay na ito kaysa kabilang buhay. Wal akhiratu khairu wa abqa. Katotohanan, ang kabilang buhay ay mas mainam pa. Kung batid nyo lamang, ang kabilang buhay ay mas mainam pa, higit na mas mainam. At ito ay papapanatili, manat, everlasting, ika nga. So, kailangan ng isang Muslim maging wise, ika nga. Maging wise. Kaya nga, inshallah, sa bagay na kung saan para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga bagay na magdadala sa atin sa walang hanggan na kaginhawaan, walang iba kundi ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. At dahil ang mga bagay na ito, tulad na sinasabi natin, ito ay kabilang sa unseen. So, kailangan, ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para makamta natin yung complete information mapatungkol sa araw ng paghukom. Okay? So, inshallah, itong portion na ito, yung ating series na pag-aaral, which is a lecture, ay ito ay pambungad lamang na gusto kong bigyan ng topic sa bawat session natin, inshallah. Dahil sa may mga nag-request kanina, okay, inshallah ay ito ay pambungad lamang ng ating topikong mapatungkol sa araw ng paghukom. Okay? Dahil tandaan natin, ang araw ng paghukom ay nahati ito. Okay? Nahati ito sa tinatawag na bahagi. Merong bahagi na yung bang minor na araw ng paghukom at meron ding major na araw ng paghukom. At inshallah, subhanahu wa ta'ala, ay provide natin ang mga impormasyon o complete impormasyon sa bagay na ito sa pamamagitan ng lights, sa pamamagitan ng ilaw at guidance ng Quran, at gayon din sa pamamagitan ng hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, so dito na lamang tatapos muna yung unang bahagi, yung siyang pambungad sa paniniwala sa araw ng paghukom, mapatungkol sa araw ng paghukom. Ulitin ko, bigyan natin ng halaga ang napakaikling panahon na tinitira natin sa ibabaw ng mundo para sa kabilang buhay. Okay? So, akhir da'wana alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.